What's up guys? Welcome back to my channel. So ang pag-uusapan natin ngayon guys ay about sa pagpapalit ng iPhone battery. Kasi guys, simula nung nag-post kami ulit na available na sa amin ulit yung mga original iPhone battery, ay sobrang dami na naman naming natanggap na mga tanong. And ang isa sa mga tanong nila ay lalabas daw ba ang battery health kapag nagpalit sila ng original iPhone battery. So dito guys, sa video na to ay ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung mga kailangan nyong malaman. So ang unang-unang kailangan nyong malaman guys, lalo na po sa mga iPhone users na baguhan pa lang, ay meron po tayong dalawang klase ng pagpapalit ng battery. Kasi guys, meron pong binago si Apple about sa pagpapalit ng battery. So ang unang-unang binago ni Apple guys ay ganito. Sa iPhone 5 hanggang sa iPhone 10, kapag nagpalit po tayo ng battery, kahit third party or original or ibang brand, kapag nagpalit po tayo ng battery dyan sa mga device na yan, sa iPhone 5 hanggang iPhone 10, ay lalabas po agad ang battery health. So ang ginawa po ni Apple, medyo naghigpit sila. So ang ginawa nila pagdating sa iPhone XR hanggang sa latest version po or model ng iPhone ngayon, ay kinakailangan nyo na pong ilipat yung battery management system or BMS sa panibagong battery na ilalagay nyo. So ipapaliwanag ko muna guys kung bakit ba kailangang ilipat ang BMS para lang lumabas ang battery health. Kasi ganito po yan. Yung BMS ay naka-pair sa motherboard. Yung serial number po ng BMS ay naka-pair na po yan sa motherboard. Kumbaga kung tawagin 1:1. So, kung maiiba po ang serial number na ilalagay doon, so iba na yung babasahin ng motherboard na serial number. So, ang tendency po talaga niyan ay hindi na po i-display ang battery health kapag ibang serial number na or ibang BMS na ang nakalagay sa iPhone mo. Kumbaga sa programming, naka-if-else po yan. Na kung ang nakalagay ay yung registered na serial number, i-display niya yung battery health. Pero kung ibang BMS na ang nakalagay, so ibang serial number na yon, ay hindi niya na i-display yung battery health, tapos magdi-display siya ng genuine message or important display message. Ganyan po nakaprogram yung about sa battery health. Kaya po kinakailangan nyong ilipat yung BMS. So bago ko po ipakita sa inyo yung battery management system, ito po muna yung amin pong binebenta na original iPhone battery. So, ang brand po na to ay Foxconn, pero ang standard po niyan ay Desay pa rin po. So, in short, naka-rebrand lang po siya kay Foxconn, pero Huizu Desay pa rin po yan. Ito pa rin po yung original battery na dati po naming binebenta. And para po sa kaalaman na rin po ng lahat, ay meron pong manufacturer or tagagawa si Apple ng mga battery ng iPhone, iPad, MacBook. Basta po, about sa battery, meron silang manufacturer. Parang sa LCD lang po nila, meron din silang manufacturer. Hindi po sila mismo ang gumagawa ng mga parts po nila. For example, si Huizu Desay ay manufacturer ni Apple ng battery. So, balik tayo sa BMS. Ano ba ang BMS? So, ito po ay sample ng original iPhone X battery. So, makikita nyo po itong flex na to. Ayan. So, ito po ang BMS. Ayan po siya. Connected po yung flex na yan. Papunta po dito. Bali, ito po ang pinaka-BMS niyan. So, kinakailangan po na ilipat po natin to. Dahil ito lang po yung bukod tanging babasahin ng motherboard ng device nyo. Kaya, kung magpapalit po kayo ng battery, ay kailangan nyo pong ilipat yung BMS ng battery nyo. Pero, mas mahal po kapag magpapalipat kayo ng BMS dahil may extra procedure pa po yan. Talagang matrabaho po and medyo sensitive ang pagpapalit ng BMS. Kaya medyo mas mahal siya. In case guys na wala kayong budget magpapalit ng BMS, ay pwede nyo namang itago muna yung battery nyo and then kapag may budget na kayo, pwede na kayong magpalipat ng BMS. Pero yun lang guys ang number 1 tip ko sa mga naka-iPhone XR up to latest version po ng iPhone ngayon. If ever na magpapalit kayo ng battery, pakitago nyo po yung original battery na nakalagay dyan sa device nyo. Huwag na huwag nyo pong iwawala yan dahil
kapag nawala na po yan, hindi na po mababalik ang battery health nyo. So guys, I hope na nagustuhan nyo po itong video natin, and kung hindi pa kayo nakakasali sa iOS group namin sa Facebook, mag-join na kayo sa iOS Pilipinas. Nasa description yung link ng group natin. And follow nyo na rin ako guys sa mga iba ko pang account sa IG, sa Facebook, and sa TikTok. I-search nyo lang Israel Evangelista TV. So guys, hanggang dito na lang. Thanks for watching. See you on my next video.